Sarap talaga itong tofu sa El Jefe. Kaya lang saan yung manok? Nga pa yung manok, ha? Tuloy. Are! Oy, bro! Oo. Eto na, may LFP. dala akong nokma. Ikaw Pare. nag-deliver ng Oo, pare. El Jefe, Special yan. Special. Mm. El Jefe, nokma. Okay, Kaya ito, binaligtad ko kasi chicken, kenchi. Pag may chi, special yan, pare. Oo, Parang okay. Stanley yan. Nakita mo? Ha? El Jefe. Parang El gusto mong Jefe. tirahin na to. Sige, sige. Ha? Nokma yan. Nokma ng El Jefe. Parang sarap, oh. Amoy pa lang. Uy, wow. Natin yan. Sige. El Jefe. Wow. Teka, Okay, ito. tinawagan ka uli ni Jano? Oo, tumawag sa akin kanina. Sabi, hindi raw siya makakarating. Ako na lang daw magdala ng nokma, ng manok. Sabi ko, yung akala ko. Sabi ko, ano sabi mo sa akin? Parang magdala ka ng chicks to. Ano? Chicks? Chicken. Chicken, Ganun ba? Akala ko ayan. kasi wala ako yan. Pero si Stanley, alam ko meron. Hindi. Diba? Ano lang? Kenji na lang, Kenji. Oo. Chicken. Ayan. Ano, Ito, masarap, ha? Masarap eh. Oo. Kahit walang sauce, okay. Hindi, meron niya. Ayun, may Oo, sauce yan. kaya Oo. sabihin, kahit Pwede kahit rin. hindi mo, kahit Oo. wala, okay lang. Sige. Diba? Teka, alam mo, Mm. Jojo, naiisip ko, no? Sabi kasi sa akin, malakas daw ang signal sa, sa Sa? Mindanao. Ah, talaga? Oo. Anong Wala signal? akong alam na lugar sa Mindanao eh. Ah, ganun ba? Ako meron, pare. Anong alam mong lugar sa Mindanao? Marami actually. Lanao del Norte. Lanao del Norte. May kilala kang taga Lanao del Oh, Norte? mabigat ang kakilala ko doon. Magaling. Oh? Sige. Great man of peace and order, pare. Ang tawag sa kanya. Okay. Kasi marami akong gustong itanong sa kanya. Mga stereotype, pag sa Mindanao, di ba? Pagka... Hindi ko alam kung may alam siya sa stereo. Oh, hindi, Pero, stereotype. Stereo. Stereotype, oo. Talaga eh. Oh. Pwede ba? Nasa Manila ba yun? Nasa Manila yata, pare. Asa yung telepono mo? Magic yung telepono mo. Talagang- Ako tawagan ko. Sige, ano ko muna. Nakalock eh. Nakalock ba? Ayan, okay na. Ah, ganun ba? Sige. Marami ka. Wala. Yung scandal mo, tinanggal mo na. Kasi pare, nalipat na sa akin eh. Ito pare. Hello, Mayor. Magandang, alam mo naman, Mayor. Punta ka, nasa ka ba? Nandito ka ba sa area? Nandito ako, kasama ko si Stanley Chi eh, sa men's room eh. Pumunta ka naman dito. Para magkakwentuhan tayo tungkol sa Lanao. Sa lugar. Bigay mo yung address. Pwede. Ikaw no, ito Mayor si si Stanley. Ay. Hello, Mayor? Mayor? Nasa baba ka na? Nasa elevator na raw eh. Kita mo. Sabi ko kasi. Bilis ah. Hindi ba ka nandiyan? Magyan ako mga sarap kasama, mabilis. Sige. Umaksun agad. Sige o sir. Andiyan na eh. Andiyan na? Oo eh. Oo, bilis. Oy, ayun na! Mayor! Oy! Oy, Ano nga naman? Hello, Swerte niyo Mayor. po. Mayor. Upo kayo, Nakita sir. mo, Mayor, magandang buhay sa'yo. Musta po, Mayor? Okay lang naman po. Actually, kararating ko lang, no? Madaling araw dumating ako sa Manila just for this program natin. So, I would like to take this opportunity na pasalamatan kayo for having this opportunity. Kasi bihira lang kasi mangyari ito. So, kahit pa paano, mairi pa namin kung ano yung mga concern natin sa municipality of Nonongan. Thank you po for this. Kung bihira man pambihira naman ang aming guest ngayon. Oo. Alam mo, Mayor. Mayor Marcos Mamay ng Nunugan. Yan. Nonongan po. Talagang Jo, ang galing ng ng contact mo. Sabi ko Big nga sa'yo. time. Alam, lahat yan, nandito sa utak ko pare, naka-register yan. Mayor, ano ba cable niyo sa Nunugan? Actually, lahat ng... Para lang malinaw. Kasi malakas daw ang signal dun eh. Oo nga po, malakas po. Lahat po ng networks pwede po doon. Lahat ng coverage, kaya po ng municipality of Nonongan po. Saka Kaya Jojo, ng signal. si Mayor, ikaw ang daya mo Guest siya sa TV5. Hinatak mo sa One News. Galing mo rin Kita mo naman. Iba ang Jano tsaka Stanley. Alam mo pare, katulad ng napag-utusan niyo ako, pare pumunta ka naman dito, approve without thinking, di ba? Pero pag-usapan natin si Mayor. Oo. Kasi si Mayor, nagulat ako. Mayor, pati yung pagbati mo ng ganun. Parang gusto na namin lumipat ng Lanao para iboto ka. Thank you pa. Hindi, kasi merong ibang charismatic agad, alam mo di ba? Mayor, matagal ka na bang into politics? Have you been a politician, a public servant for a long time?
Actually, this is my last term, no? Bilang isang local chief executive, municipal mayor po ng Municipality of Nonongan. So, this is our last term po. So, napakalaking opportunity po na napasok po natin politika, no? After defeating the seasoned politician who held the position for more than 30 years na mayor po. So, natalo po siya nung pasokin po natin. So, napakalaking challenge po sa atin, no? And during my times po na nanungkulan po tayo, no? So, hindi pa po tapos yung term natin. So, na-realize na po lahat ng mga programa po natin, no? Yung naipangako po natin sa mga constituent natin. So, andyan na po lahat-lahat. So, maraming salamat po. Sabi nyo, last term nyo na, ano bang susunod na balak ko sa political career ninyo? Actually, ang papalit po sa atin yung anak ko po, na ang asawa po, anak din ng isang kapwa po mayor namin sa Lanao del Norte. Siya ang papalit sa atin. Din sa akin lang po, either mag-vice mayor ako or baka party list or what. So, depende po. So, masyado pa naman po maaga, no? Premature pa po para pag-isipan po natin kung ano po yung susunod na hakbang po natin. Yan yung tinatawag natin na kailangan tuloy ang serbisyo at para malawak ang legacy. Ano, Mayor, pag-aartista, niyo ba inisip yung pagpasok ng pag-aartista, Mayor, dahil... Actually, I've been into showbiz also, knowing na your story po ay advisor po tayo ng Actors Guild of the Philippines at saka sa Showbiz Industry Alliance. At the same time, movie producer po tayo. In fact, yung movie po namin, in the process of editing po tayo ngayon, yung Mamay the Movie, The Great Man of Nonongan. So, ngayon po, ginagawa po natin ngayon. So, hinihintay na lang po yung theme song po na ihalo po sa ano natin. Sino ho ba kakanta? Ayun po, hinanap po namin ngayon. Yan, dyan po tayo ngayon. Gusto mo si Jano Gibbs na lang, para maganda. Jojo, maganda boss si Jojo. Hindi, gagayahin ko na lang yung boss si Jano. Paano ba kaya? Actually, may kanta na po. Meron na pala kanta. Patinigil ni Mayor. Actually, may kanta pa. Patinigil na eh. It is one way of saying, wag mo. Unang palitan, okay na. I mean, may kanta na po na gawa po niya, no? Kinumpos po ni the famous composer, no? Si Benny Saturno. Si Benny. Magaling si Benny. That's good. That's good. So, singer na lang po ang hinahanap mo ngayon. Gano'n. Marami tayong mga galing na singer. Kaya, Kung kayo ba papipiliin, sino bang gusto nyo kumanta nung theme song ng pelikula mo? Ako di ba iba kasing genre eh. Depende po sa boses ng mga singer. So, doon po ibabagay sa kanta na ginawa po ni Benny Saturno. Sino nirekomenda niya? Actually, marami po. Marami po. Sobrang dami po. So, depende po. Kasi kung sino po yung mapili na kakanta, baka baguhin naman po yung pitch at saka ano. Depende po sa range po ng boses. So, depende. Pero ano yan nakikita ko dyan, Mayor, it has to be someone with medyo serious ang ano niya. Para, balad dyan, I'm sure, no? Yes po. Di ba? So kasi yan yung parang yung nilalagay isinasa yung liriko parang buhay mo at ano ng Lanao, tama ba? Opo. At saka mostly parang ini-incorporate po namin, pinaluan po namin ng mga Muslim na musical instruments para maganda po ang dating ng kanta. Maganda yan. Tulad ng mga kanta ng Freddy Aguilar. At least yung kung ano yung ginagamit dun sa Mindanao na mga tugtugin, yung masasabi nating sariling natin. Yung sounds, nai-incorporate yung mga lalo yung mga percussion. Di ba? Galing ha? Pero how long did you, ito ba matagal mo ng Mayor, gusto mong nasa mo na yon na maging ehemplo via isang movie? Actually, after a series of guesting ko po sa national to international na stations, so they came up with the idea na why not produce a movie? Tapos isabuhay mo sarili mo. Kasi kumbaga sabi nila, kapili-pili ko lang po yung story po natin. So nandun po napaloob yung childhood po natin hanggang naging public servant po tayo. So at the same time, na-highlight po doon yung family feud o yung reader na tinatawag sa Muslim para maintindihan po sa buong mundo kung ano po yung read or naging culture po ng mga Muslim. I'm sorry, Rido. Or family feud, yung kumbaga ubusan ng clan. Lahi. Yung pala, yun ang parang ubusan ng lahi. Gusto ko lang malaman kung ano yung pinanggalingan kung yung sabi mo from kabataan to yung youth mo and then yung Rido. Paano nangyari yan? Is it alright? Hindi pa naman natin sasabihin yung talagang but quick kwento lang Mayor. Yung regarding sa family feud. Actually po yun nga po, kaya po namin i-highlight kasi dagdag po kasi sa
being sa galing po tayo sa mahirap, no? Kumbaga po, gusto po natin ipaalam sa mga tao, lalo na sa mga kabataan na hindi makapag-aral sa kahirapan. Kumbaga, poverty is not the hindrance to success. So dagdag itong Family Feud o Rido, mahirap na, tapos dinagdagan na parang Rido, hindi po kami pwede pumasok sa school kasi baka takot po na baka ma-crossfire po kami. Okay. So, naghihirap na dahil mahirap yung pamilya, tapos dagdag po yung Family Feud. So, anong ginawa po natin para makatapos ng pag-aaral despite of all those odds? I see. So, hindi naman kasama si Ding Dong Dantes dyan. Wala na. Ibang Family Feud Ibang Family Feud yun eh. Ibang Family Feud yun. Mayor, paano ba kayo natawag na nabansag ang Great Man of Nunungan? Yan. Actually, ang dami kasing na-suggest na title, no, sa movie natin. Una-una, Lanao. Supposedly, Lanao po ang title niyan. But din ang Lanao kasi broad siya eh. May Lanao del Norte, may Lanao del Sur. So baka magkaroon po baka mabasa tayo. Bakit hindi nasali ang Lanao? Or baka magkaroon ng mga kunting tapos mabasa tayo. So, nagsuggest si Direk, why not make it Mamay? Anyway, life story mo to eh. At the same time, magandang publicity din, sabi na ganito. Tapos, yes, then doon kami nagkaroon ng idea, okay, gawin na natin Mamay para walang problema. Ganito. So, since siguro, tayo yung incumbent na mayor, so ginawa na lang the Great Man of Nunungan. Kasi yung explanation nila, kasi ang Nunungan kasi deprived when it comes to peace and development for the past decades, or to be exact, 30 long years, na deprive ang municipality of Nunungan when it comes to peace and development. Unstable yung peace and order, walang development, walang accessibility, walang pong daan. Yes. Yun nga po. Then, walang electrification. So, it was a neglected town. Yes. So, luckily, nang manalo po tayo after defeating the seasoned politician who held the position for the past more than 30 years since martial law. So, yun, nagkaroon po tayo ng accessibility ng daan. After realizing yung more than 1.5 billion worth ng concreting national road connecting 3 municipalities in the province of Lanao del Norte. From municipality of Salvador to Sapad to Nunungan down to Sultan Nagadimaporo. So, yan po. Pangalawa, recently, na-materialize po yung electrification sa municipality of Nunungan ng more than 48 million po ang budget po ng national electrification po. Then, yung tuloy-tuloy po, na-sustain po natin yung settlement ng mga Family Feud, ang Rido po. Kasi naging culture po ng mga Muslim. So from time to time, sinisettle po natin yung Family Feud along with the provincial leaders with the able leadership ng Governor Angking Quibran sa Dimaporo. Ang galing. So maganda pala ang relationship mo din dun sa pinaka-governor, no? Kasi importante yan. No? Isang line-up po kami ng governor po natin, yung mga congressmen. Mga Dimaporo family po. Kaya po, I would like to take this opportunity na pasalamatan din yung mga provincial leaders natin sa mga Dimaporo family. Kasi who would have to na magiging ganun ang Lanao del Norte dahil po sa panunungkulan nila. Maganda po panunungkulan ng Dimaporo. Kaya doon po kami. Isang line-up lang po kami. Okay. So ang kagandahan din, napaka-unique po sa Lanao del Norte. Kami po, kung ano po yung utos, mandato ng taas, yung mga provincial leaders natin, doon po kami. Isang lang po kami. Adhikain po kami. Paano ho nyo nilalabanan yung stereotype sa Mindanao? Okay, so magulo daw, parang delikado, no? Yun nga po, kaya nga from time to time po, no, especially sa mga guesting ko po, in-explain ko po, yung parang stereotyping na ang Mindanao ganito, magulo. Actually, kaya nga po, isa po yun sa dahilan ba't gumawa po tayo ng movie. Para explain po sa mga tao, panood po nila kung gano'n po katotoo, magulo ba o hindi. Actually, hindi. Kasi actually, kung noon, okay, naintindihan po natin. So ngayon kasi lalo na yung mga leaders natin ng mga baguhan ngayon, magagaling din. So finokus po natin yung yun, depende kasi sa leadership yan eh. Kung ang leader po nagtutulog-tulugan, so palamang matutulog din ang municipality. Yes, tulad sa akin, deprive ang municipality of Nunungan for peace and development. So ginawa po natin bilang isang leader, I am in the statement of the famous entrepreneur Mahatma Gandhi that development is the new language of peace. Development is the new language of peace. I-develop mo yung lugar, susunod na yung peace and order. Apo. So ang kinuha mo yan from the economic point of view. Tama ba? Po. So ano ka rin, Mayor, more than anything else, you're also into business. Yes po. Actually, prior to entering into politics, I've been into business for more than, how many years po? More than 10 years. Importer po tayo ng assorted item from US, Japan, Taiwan, Korea, at saka iba't ibang countries po. So yun po. Yun po ang natin.
Pero ang ganda nung sinabi mo na yun, Mayor. No? Alam mo, Stan, naniniwala ako sa ganung type of leadership eh. Kasi pagka maraming ginagawa, mayroong mga tao, hindi na iisip manggulo eh. Tama ba? Oo nga po. Kapag nakita nila maganda, pamamalakad ng gobyerno ron. That's right. Oo. Yun nga, balik tayo doon sa development is the new language of it. I-develop mo yung lugar, susunod na yung peace and order, lahat po. Because it will pave to other developments na. That's Pag right. ma-develop na po. Ano pinakamahirap sa paghawak ng constituents? Yan. Ang pinaka-challenge, no, when it comes sa paghawak ng challenge, actually, sa amin kasi, again, yung family feud talaga. Kasi, yun nga, at saka, there are various factors for us to consider. Bakit nagkakaroon ng family feud? Ano ba Yun ang pinag-aawayan nila? Oo nga po. Una-una, lalo sa mga Muslim, yung pride po. Kasi, Pride. yes po. Kasi, kumbaga, ang dami, lalo sa Islam, ang dami kasing pinagbabawal. So, once na subukan mong magkaroon ng kasalanan sa kanila, so, ipaglalaban talaga nila yan. When it comes, lalo na sa pag-religion. That's right. So, ayaw po nila na, kumbaga, inaapakan po yung mga pride nila. Ganun po. So it's medyo pag nasaktan yung pride ng mga Muslim brothers nagsimula yung clash. Yes, Na tapos generational ba yan? Talagang hanggat sa mga kanununuan o gano'n. Kaya nga po ubusan na clan po yan Oo. lahi. Opo. Pwede niyo kami bigyan ng idea kung paano yung nagsisimula yung ganung tampuhan, yung natatapakan o nasasaktan yung pride? Actually, ang pinakamalaking factor po niyan, tulad sa mga babae. So, ang dami kasing bawal. Kunwari sa babae, ultimo, hawakan mo ng sa any part ng katawan niya, bawal. So, once po malaman ng mga relatives po, kahit mag-boyfriend at mag-girlfriend, bawal pa rin. Actually, kung sa pinaka-stricto po na in the strictest sense, hindi talaga dapat. Actually, bawal. Yung mga, sa Islam, yung, kumbaga, boyfriend, girlfriend relationship, wala po eh. Mostly kasi parang, predetermined. Yes po. Yun po ang ginagawa natin. Kasi yun, bawal po. Not totally bawal, but then as much as possible, iwasan po yung mga ganun. Kasi nakakos po yan ng gulo eh. Yung pagkakaroon ng boyfriend-girlfriend. Kumbaga usually nangyari sa amin, kumbaga usap-usapan ng mga parents na ganito, yung anak mo. Kumbaga fixed marriages. Parang sa mga Chinese. Not totally fixed marriage, pero actually sa panahon kasi ngayon, kumbaga nakaka-adjust din yung iba. Oo. Actually, yun ang maganda sa isa sa ng Islam. Very sila, yung very conservative. Conservative po. And they put the women in high regards. No? Yun Kaya Pero alam mo, Mayor, ito, Stan, ko lang. I was one of the first ever Christian best man in a Muslim wedding. Wow. Matagal na yan, Mayor. Ito, i-share ko lang sa'yo para maano ni Mayor. Parang nandun na ako, no? Pababa na kami. Pagbaba namin, Mayor, may mga humarang. Nakamag-anak. Nung hindi, akala ko away. Di siyempre, barkada ko yung Muslim. Sabi, hindi, pare. Sabi ko, pa tayo hinihinto? Hindi pa. Tapos, yun, may additional dowry pa. You know? So, that's how they, Mayor, it still happens. Okay, actually part po yan sa wedding. Ayun, hindi sinabi sa akin ng kumpare ko. Kumbaga, parang katuwaan lang din. Katuwaan. Kumbaga, so parte ng pamilya, ganito, parang may mga portion na para sa mga pinsan, iba yun, para sa mga second degree cousin, parang gano'n. Parang katuwaan din na, kumbaga kahit maliit na bagay, pero napakalaking halaga na yun sa kanila. Parang may halaga sila, kahit piso man lang yan. So, kaya nagulat lang ako, Mayor, kasi hindi naman yun nakwento sa akin. Then, pati ikaw nagbigay ng dowry? Ha? Ikaw nagbigay ng dowry? Hindi, humingi ako doon sa mga nagkakasama. Parang bigla ako di ba? Kaya, pero napakaganda kasi, yung hanggang ngayon, na-preserve pa rin yata yung ganyang klase. Yung culture. Culture pa rin. Paano nyo napanatili yung peace sa nunungan kung may mga family feud nga po? Paano nyo pinagkakasundo yung mga tao ron? Sa akin naman, during my assumption, so nag-create ako ng Radio Settlement Committee. So kami na po yung gumagawa ng ganito. Tapos every time na may isi-settle na family, pwede po ito ang gawin nyo. Tapos may mga strategies na kailangan po i-present prior to settlement. Para yun po, para magiging genuine po, no? Matibay po yung settlement ng family feud. So pag may sinisettle kami ng mga rido, although kaya ng label namin sa municipal, pero idinudulog po namin sa province para kahit paano makredit po sa kanila. Kasi may budget din ang provincial government when it comes sa settlement ng family feud. Maganda, no? Ini-involve nyo rin mga imams na andon, no? Yung mga siyempre para andun yung blessing na
na kailangan. Yes po. May budget pala yan. May budget, maayos pala sa kanila. Kasi dito sa atin, pare, sa Manila ho kasi, sinisettle yung mga family feud na ganyan, kailangan may trio tagapayo, tsaka sa face-to-face ginagawa. Hindi, pero maigi naman yung ganun. At least yung, lalo na yan, local government, di ba? Mayor, at least involved lahat ng sangay. Nandun yung local government at saka yung parang pinaka-head lahat ng heads ng ano. Ayun po. Again, kaya po napaka-unique po sa Lanao del Norte kasi kung ano po yung utos sa amin ng provincial government with the able leadership ni Governor Angking Quebrasa Dimaporo, yun po ang sinusunod namin. So, napakaganda po, napaka-smooth po na governance namin sa Lanao del Norte. Galing. In fact, Lanao del Norte, isa po yan sa pinaka-peaceful sa buong Region 10. Kasi, anong nakapaka-unique din, kasi ang composition kasi ng Lanao del Norte, sabi natin 50-50, 50% Muslim, 50% Christian. Tapos si Governor sa kasi Angking, nag-asawa po yung Muslim sa Christian. Si dating Christian, si Congressman naman, Muslim din. So, nag-asawa po sila. So, naging na-balance po ang Lanao del Norte. So, napakaganda po na pamamahala po sa Lanao del Norte. At ito naman, Mayor, not to sound too political, pero para lang maging relevant tayo ng konti politically, meron kasing umiikot ngayon na nagpapapirma about People's Initiative. How are you? Sa Mindanao, hindi lang naman sa Lanao. But I'm sure kasama yan dyan ang Lanao, no? Dahil private naman si Mayor sa nangyayari sa ating bansa ngayon, di ba? So what can you say to this? Totoo ba? Ano bang yung mga pagkakalap ng pirma o yung mga ganyan? Sa amin, no, parang hindi ako aware sa ganyan, although may meron, pero sa area of responsibility namin, parang wala pa po. Wala pa. Okay. Okay. But you're also for charter change? Partly. Although matagal na naman talaga yung charter change. Matagal na yan. Matagal na yan. As far back as nung time pa ni FDR, nandiyan na yan. Mayroong People's Initiative na pinag-uusapan. Siguro ngayon na lang ulit na ibalik, di ba? Kaya, Mayor, sa dami ng ginagawa nyo, syempre, constituents, sinasikaso, may pelikula pa kayo. Paano yung oras sa pamilya? Actually, sa atin, no, seeing my family, no, with my kids, with my children, with their good spouses, napakasarap po sa feeling na nakikita po natin sila, no? Then, yun nga po, lalo na, may apo na tayo, may dalawa na po tayo. Opo. So, actually, I spend most of my time, my quality time with my family, and apart from it, I used to join religious activities in order to strengthen my Islamic faith. Yan po ang pinakamaganda doon. Yan ang pinaka-importante po. Kahit pa paano, no matter how busy we are, we have also to give time with our family at the same time sa mga religious activities po. Maganda yan, Mayor. That will complete you as a person. Balance. Di ba? Yes, how many kids do you have, Mayor? Ilan? I have 4. Then, apo, may 2 na. 2 apo na? But you look very young, Mayor. Hindi ka naman... maaga po nag-asawa. So, doon ko rin na-realize na may advantage din yung pag-aasawa ng maaga. Ganun ba? Kung minsan, dinadaan gumagano kasi, Mayor. Parang, nung una, na-realize mo, parang disadvantage ata. Pero may advantage din pala. Oo nga po. Actually, ang dami kasi nasasabi na, huwag kayong mag-asawa ng maaga. Sa akin, hindi naman sa pinopromote natin yung pag-asawa ng maaga. Sa akin, na-realize ko din, lalo na pag politician, kasi noong sa edad ko ngayon, kasi 45 lang ako, tapos noong may apo na ako, ganito. So, who would have thought na magkakaroon tayo na ganito, apo sa ganitong edad. So, minsan, dinadaan namin sa joke. May advantage pala yung paglalandi na maaga. Parang joke-joke ko. Lolo na mukhang bata. Lolo mukhang bata di ba? Actually, kasi sa akin, bakit advantage yan sabi ko? Knowing na ako, politician ako. So, kung hindi ako nagsawa ng maaga, hindi ako magkaroon ng anak na nasa tamang edad na pwede ko ipalit sa sarili ko noong na last term na ako. So ngayon, may pwede na ako ipalit kasi nandiyan yung anak ko na nasa tamang edad na. Right. Kung matagal ako nag-asawa, sumaliit pa yung anak ko, sino yung papalit? Tama. Tsaka pati mentoring mo, Mayor, okay pa rin, di ba? Kasi kung medyo may edad na. Medyo upbringing po ang pinaka-importante. Yung upbringing, tsaka mentoring mo, kung sila na, medyo okay ka pa. Kung ba makakasabay ka pa rin alam mo pa rin, sharp ka pa rin, di ba? Yes. Tsaka pinakamalakas, sorry, Mayor, 45. Ayun ang pinakamalakas na putok.
45. 45 eh, di ba? Kalibre 45. Kalibre 45. Diba? Pangalawa po, no, yung mga kapaanak natin, parang mga kapatid lang din natin. So, sarap sa feeling. So, nakakabanding mo sila. Mahirap na yung matanda na tayo, tapos hindi natin nakasama yung mga anak natin kasi matanda tayo. Parang baga. So, may advantage din kahit paano. Ilan ang lalaki, ilan ang babae mo, Mayor? Dalawa pa. Dalawa, Ang galing parang balance din. Balance, Ang panganay mo lalaki. Babae. Dalawang babae magkasunod, dalawang lalaki din magkasunod. Magkasunod. Yung tatlo may asawa na, tapos yung pinakabunso wala pa. I see. Ba, ang ganda ng magandang kombinasyon. Kombinasyon ni Mayor. Maganda rin naman ng patunguhan nila kasi mga anak din ng mga kapwa ko politician, mga mayor din. Yan, po. Yung panganay ko, asawa niya lawyer, pamangkin din ng isang mayor. Tapos yung pangalawa, asawa ng kasama naming mayor din, yung anak niya. Tapos pangatlo, yung pamangkin din ng isang mayor sa ni congressman. Okay. Mayor, kung magbabakasyon kami sa Lanao, may mga tourist spots ba kayo marirecommend sa amin dyan? Okay, talking about the tourist spots, no, you are very much welcome to visit Nonongan, no? So I would like to take this opportunity, talking about sa tourism, na i-mention natin kung ano yung potential meron po ang municipality of Nonongan. Meron po tayong 3 lakes, meron po tayong 4 na waterfalls, may 5 caves po tayo. Din ang pinaka-famous po sa atin yung wild berries po na wild berries, naging abundant po sa municipality of Nonongan that hopefully magiging wild berries capital po tayo sa buong Pilipinas. So ngayon po nag-establish po tayo ng strawberry farm, magkakaroon din tayo ng grapes at saka yung dragon fruit po sa municipality of Nonongan. So magiging food basket po sa buong Region 10 ang municipality of Nonongan soon. Gaano kalaki ang Lanao del Norte, Mayor? Actually, malawak po ang Lanao del Norte. Actually, ang municipality of Nonongan, yun ang pinakamalaking municipality when it comes sa land area sa buong Lanao del Norte. Okay. At saka napaka-potential po when it comes sa ecotourism. At saka siya po, ay ano po ang tinuturing na Little Baguio po sa Mindanao. Oo nga, malamig kasi doon eh. Paano ba nagkaroon ng wild berry sa Nonongan? Actually, kusang tumubo po yan. So, ibig sabihin, once na tumutubo yung mga wild berries, ibig sabihin malamig po ang lugar. Tsaka cool ang mayor. Yes po. Cool ang mayor. Cool ang mayor. Hindi, pero alam mo talagang, ano yan pare, nung ano yan, Stan, nung pa, yung Lanao talaga is known for cold weather. Cold weather. Marawi is also cold weather. Yes po. Di ba? Kaya bakit sa Baguio sila nagpupunta lagi? Ba't di sa Lanao? Hindi. Bakit nga? Sa Nonongan tayo. Sorry to say, sa atin kasi, maraming factors na pwede natin i-consider una yung peace and order. Isa din yun. At sa pangalawa, yung accessibility. So ngayon, I would like to i-promote din ang municipality of Nonongan kasi kumbaga yung negative perception nila lalo na sa Mindanao as a whole na pag Mindanao magulo. So no, it's not. Tanggalin po natin sa isipan natin yun, mga stereotyping na yun na magulo ang Mindanao. Ang dami pong pumupunta ng Nonongan. Napaka-potential po ng Lanao del Norte, buong Mindanao. Kasi ano kayo mangyayari sa buong Pilipinas kung wala Mindanao? That's right. Mga natural resources na sa Mindanao lahat. Food basket natin yun. Magugulat kayo kung anong makita niyo sa buong Mindanao. Ang dami mga tourism spots na magaganda sa Mindanao. Okay, tourism spots sa Nonongan. Is it beaches, Mayor? Ano ba? Beaches or mga... Actually kami, nasa remote kami. Although nasa remote kami, may mga lakes kami. Lakes. Yun nga, yung nasabi ko nga, may 3 lakes kami. Waterfalls. May waterfalls, magandang waterfalls. So, although nasa remote kami, pero andun po yung mga napaka-potential po when it comes sa ecotourism. I can just imagine kung gaano ka, talaga yung ng nature mo, nature tripping ka talaga pag nagpunta doon. Nai-imagine ko na pag nagpunta tayo roon, magka-courtesy call tayo kay Mayor. Kay Mayor. Diba? Ano ba masarap na pagkain sa Nonongan? Actually, yung mga Muslim, mga Maranao delicacies, yung one time nakadala po tayo dito, yung amik, dudol, tiyatag, marami pa po, ang dami. Hindi po kasi nakadalay para makita po ninyo. So hopefully, time will come that you will be able to visit Nonongan. Alam mo, ang gusto ko diyan, Mayor, pare ko yung yung kasi pag Ramadan, may mga barkada rin kami ng mga Muslim brothers natin. Pinapapunta niya ako pare after 6 o'clock. Kasi grabe na yung doon, lalo yung curry rice. Masarap yung masarap yun pare. Oo, di ba? Yung biryani. Biryani ba biryani. Sa kanya ako Sarap una nakatikim yun. noon, pare, ang sarap noon. Authentic doon pag tayo sa di ba? So of course, you practice that, no? Yes po. Fasting, yung Ramadan, pag-aayuno po yan. So yung sinasabi na pagkain ng before 6, yun po yung breaking of the fast.
Yun yung parang pinaka, nyo, not, binge na yan, tuloy-tuloy, kung ano, lahat na lang pwedeng kainin. Except, of course, the other, yung isang bawal sa atin, na yung pork. Actually, pag yung bawal sa kanila, mabuti yan pagka binawalan rin natin. Kasi bababa yung BP natin. Diba? Pampataas ang BP yun eh. Talaga? O yung mga BP kaya nga BP eh. No? Baboy at pork. Babay yun eh. Di ba? Pero, let's talk about yung mga hobbies ba? As a mayor, what do you do? Do you swim? Do you watch your sports? What keeps you busy as far as fitness is concerned? Because fit na fit ang dating mo, mayor eh. Actually, regular na ako po yun, naglalaro po ako ng tennis. Pareho kayo ni Jojo. Nagte-tennis din yan eh. Naku, talaga tennis ha? Okay, baka class A ka ba, mayor? Baka class A Hindi ka. pa naman. Class AB po, always beginner. Always beginner. Okay yan ah. Okay ah. Pwede, may natutunan ako, mayor ha? Class AB ha? Saka naglalaro, mayor. Marami bang tennis court doon? Minsan dito sa Manila, din sa amin din. Sa Cagayan de Oro, sa Lanao del Norte. Minsan din. Malayo ba pong Cagayan de Oro to Lanao? Or, It takes 3 to 4 hours po pag-travel po. Dapat pala, pag maglalaro tayo, dito na lang. Tayo na. Pwede, Saka, pag in Manila, where do you stay? Sa QC po. QC? Sa Manila. Depende. Kasi ang kundo ko po nasa Ortigas. Okay. Dapat pwede tayong maglaro pa ng mag-tennis pala one of these days soon. Si Jojo, nakikita ko, mag-isa lang naglalaro. Meron ako na mayor yung bumabalik-balik. Meron siya eh. Nakikita ko eh. Nag-iisa ka dyan, solo flight eh. Di ba? I'm very excited Mayor with yung ano mo yung movie niya. Yung movie mo eh. Anong ating expect with your movie? Actually, yun nga po ang i-highlight sa movie natin, no? Yung kaya kailangan po inviting Luzon, Visayas, Mindanao na panoorin niyo po ang movie na to. Napaka-inspiring po ng movie natin, no? Na-highlight po dyan yung poverty is not a hindrance to success. Para kahit pa paano maturuan po natin, no? Mabigyan natin inspirasyon ng mga kabataan na hindi makapag-aral sa kahirapan. Opo. Pangalawa, na-highlight din po again, yung nabanggit ko kanina, yung radio family feud para maintindihan ng buong mundo ano yung radio or family feud na naging culture ng mga Muslim. So, yun po. So, kaya nga po, guys, panoorin niyo po, napaka-inspiring po ng movie na to. Sino ang bibida dyan? Okay, starring Jeric Rabal, Aramina, Victor Neri, Polo Rabales, TJ Marquez, Ron Angeles, marami pa po. Si Julio Diaz, Sheila Delgado, marami po. Marami mga cast po na. Napansin ko sa marami, kaming dalawa lang ni Stanley, hindi kasama. Sana sinama mo na kami. Sino ang director? Okay, of course. Directed by Direk Bubuitan. Si Buboy. Magaling si Direk. Yes po. So, may maraming movie po na ipoproduce pa natin. Siyempre. Maganda naman talaga yung maganda yung mga biopic na ganito, Stan. Kasi merong pinanggagalingan. Ibig sabihin, hindi siya yung maganda yung mga kathang isip, no? Pero kung merong, kumbaga, may hugot, alam mong totoong nangyari, as an example, mas makaka-relate ang tao. Di ba? Oo. Pag ikaw, nagkaroon ka ng biopic, alam ko nung title. Ano? Jojo A. The Late Night Legend. Ganun ba? Ganun ba? Akala ko all the way lang eh. All the way lang eh, di ba? Hindi, pag all the way, iba yun. Ang kaganda ni sa movie, sir, if I'm not mistaken, kasi na-promote po, naipakita din po yung mga anong meron sa Mindanao, lalong-lalo na sa Lanao del Norte, sa Municipality Pulungan. Andun po yung mga culture, nandun, na palabas, na ipakita po doon. Ganda, tapos kung anong po yung meron sa Nunungan. So, nakakalimutan ko kasi kanina, kasi ang Nunungan kasi was recently declared as ASEAN Heritage Park, yung Mount Inayawan Range National Park, no? So, yun po, na-celebrate po natin yun. So, bihira po mangyari yan. So, pang-apat po yun sa buong region, na-declare po ang Mount Inayawan Range National Park as ASEAN Heritage Park po. So, kasapi po tayo sa buong Asia. Wow, congratulations. Galing. And it takes one leadership that you have, Mayor, to have this realized, no? Kaya magaling ang liderato mo. So, eto ngayon, sige. Gusto ko lang malaman kung kayo ay nasa social media. Alam ba? Social mukhang media. pati TikTok mo si Meron ba kayong Instagram, Facebook? Yes po, kompleto po tayo. May TikTok, Facebook, may Instagram, may TikTok, lahat po. YouTube. May YouTube din po. May YouTube ka rin, ha? Yes, kompleto talaga, ha? Updated ka, Mayor, sa lahat, ha? Yes po. Tayo na po mismo yung nag-upload kung ano meron pa tayo. Very Hands-on good. po tayo, yes po.
So, yan pinaka-importante kasi sa leader, no? Yun ang pag-usapan natin. Pinaka-importante yung leadership na dapat sana yung leader should serve not to be served. Pinaka-importante. That's right. With great power comes great responsibility. Ika nga ni Spider-Man. Oo nga. Hindi, si Uncle Ben nagsabi nun. Spider-Man the movie. Hindi, sinabi nga ni Uncle Ben kay Spider-Man yun. Okay, Spider-Man the movie. Oo, yan. Pati ba yung pagtatalunan natin, no? Wala nga. Wala naman, no? Pero yun, sinabi nga ni Uncle Ben. Oo. Mayor, malakas ang signal talaga sa Mindanao, ha? Malakas ang signal. Kasi ang men's room, itong long conversation, tuwing Biyernes, alas 9 ng gabi. Apo. Yan, the men's room. Di si Mayor na ano natin. Ikaw na mayroong magsabi na manood sila sa episode mo sa men's room. Yes, Luzon, Visayas, Mindanao. Panoorin niyo po ang episode na to, no? Sa The Men's Room, private men's room, no? The men's room. The Men's Room pala. Okay. So, again, napakagandang episode po to. So, at least kahit pa paano, no, ma-inspire ko po kayo. So, alaman niyo kung anong party, kung anong pong meron tayo. The Municipal Mayor ng Municipality of Nunungan. So, maraming salamat po. Then, I would like to take this opportunity, pasalamatan po kayo lahat. Sirs, mga opportunity na to sa TV5, no? One News, sir. At saka One News. One News, yan. So, yun po. Maraming salamat po sa opportunity. Thank you so much. Maraming salamat din sa iyo, Mayor, for making time. Thank you, sir. Yung mga hindi nakapanood sa One News, nasa YouTube tayo at sa Spotify. Hanapin nyo lang kami. Sa ating social media. Thank you. Network. Kompleto yan. Sir, maraming salamat again, Mayor, for your time. Maraming salamat, mabuhay ka at lahat ng mga taga-Lanao especially. At natutuwa kami na ganun kagaling ang liderato ng Lanao. Okay? So, magpalawig pa sa iyong nawa ang iyong, let your tribes increase, ika nga. Diba? In Islam. So, sa ngalan po ni Jano Gibbs, ako po si Jojo A. And I'm Stanley Chi. Siyempre, kasama si Mayor. Thank you po. Men's Room. Men's Room. Friday, 9 p.m. O nga pala, meron pa tayong mga bulungan na. Oo nga, dapat. Ako. Yan, ikaw magbulong. Yan. Ay, nga pala. Ano yung sagot, Mayor? Ano sagot, Mayor? Bulong mo sa akin. Ito po ang tunay na Marites.